Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang opisyal na katapusan ng panahon ng Kapaskuhan. Minsan iniisip natin tapos na ang Pasko kapag Epiphany na. Pero sa ating pong liturya, sinasabi na yung end ng Christmas season ay Baptism of the Lord. Kasi po sa panahon ng Easter or ng Christmas season, merong tatlong pagpapakita ang Panginoon sa atin. Siyempre, nung Pasko, siya'y nagpakita bilang sanggol sa mga pastol na ang mabuting balita ay para sa lahat, lalo na sa mga nasa gilid-gilid ng lipunan na kinakatawan ng mga pastol. Nung isang linggo po ay Epiphany, kung saan nagpakita ang sanggol na si Jesus sa mga pantas. Sila'y galing sa may silangan. Ibig sabihin, hindi sila mga Hudyo, na ang Panginoon ay para sa lahat, hindi lamang sa iilan o maliit na grupo ng mga tao. Pero ngayon naman pong araw na ito, nagpakita si Jesus hindi na bilang sanggol, kung hindi bilang matanda na, nung siya'y binibinyagan sa Ilog Jordan, na ating narinig ang tinig ng Ama na nagpakita si Jesus bilang anak ng Ama na lubos na kinalulugdan. Kaya po yan ang tatlong manifestation ng ating Panginoon ngayong Christmas season. Pero magandang tanungin po natin, bakit ba kailangan si Jesus ay binyagan? Kasi inisip natin, pag binyag, tayo ay nalilinis sa kasalanang mana. At nung si Juan ay nangaral, ang kanyang pangangaral ay repent and receive baptism. Bakit kinakailangan magpabinyag ni Jesus? Hindi naman niya kinakailangan magsisi dahil wala naman siyang kasalanang nagawa. Si Jesus hindi naman kinakailangan talagang magpabinyag kasi hindi naman siya tulad natin na mayroong kasalanang mana mula kay Eva at Adan. Pero sa ating pong ebanghelyo ngayon, kahit si Juan ay nagulat nung kanyang nakaharap si Jesus para tumanggap ng binyag mula sa kanya. Kaya ang sabi sa kanya ni Juan ay, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Mga kapatid, dalawa ang dahilan bakit tayo nagdiriwang sa araw na ito ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Una, solidarity, pakikiisa. Si Jesus nagpabinyag hindi dahil makasalanan na tulad natin. Kasi siya ay walang kasalanan. Siya ay anak ng Diyos. Pero yung solidarity niyaan ay yung kanyang pakikiisa sa ating katayuan bilang mga tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya kapag tayo ay nalulungkot, tayo ay natutuwa, tayo ay natatakot, tayo ay may mga pinagdaraan ng mga pagsubok at hirap sa buhay, ang sinasabi ng ating pagdiriwang sa ngayon, si Jesus ay nakikiisa sa atin. Sapagkat si Jesus, kahit walang kasalanan, ay nagpabinyag para maramdaman natin na ang Panginoon is one with us, kasama at kaisa natin. Kaya kung yung maalaala nga po, nung siya'y nakapako sa krus, mayroong dalawang magnanakaw sa kanyang kaliwat kanan. At ang sabi nung nagsisising magnanakaw, sa kabilang magnanakaw, nararapat lamang tayo ay parusahan at tayo ay naririto kasi tayo ay mayroong ginawang hindi maganda. Samantalang ang taong ito, tinutukoy ay si Jesus, ay wala ngang ginawang masama, hindi katulad natin. No, kaya nga, hanggang sa kahuli-hulihan, si Jesus ay nakiisa sa ating katayuan, sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Yan po yung unang mahalaga, solidarity, pakikiisa. Pero pangalawa, pagkatapos po siyang binyagan ni Juan sa ating ebanghelyo, ang sabi dito ay nabuksan ang langit at nakita natin na bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. At ang tinig ng Ama ay narinig na ang sabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Kompleto po nung araw na yun yung Trinity. Ando doon ang anak, ando doon ang Ama, ando doon ang Espiritu Santo. Pero yan ang pangalawang dahilan bakit ating pinagdiriwang ang binyag ni Jesus. Hindi lamang solidarity, kung hindi pangalawa, confirmation coming from the Father. Kasi
pagkatapos po ng kanyang binyag, sisimulan na ni Jesus ang kanyang misyon. Pero bago niya simulan ang kanyang misyon, pinarinig muna sa kanya ng Ama ang tinig na ang sabi ay, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kasi lahat tayo naghahanap tayo ng confirmation. Maaaring mula sa pamilya, mula sa ating kaibigan, mula sa ating kapitbahay, mula sa ating pinaghahanap buhayan, yung sabihin sa ating magaling ka, masipag ka, maayos ka. Pero mga kabatid, para kay Jesus, simula pa lamang ng kanyang misyon, kanino siya kumukuha ng confirmation? Hindi sa sino mang tao, kung hindi sa Diyos Ama sa langit. No? Kaya yan po yung paalaala sa atin, na ang araw na ito ay tanda na katulad ni Jesus, lahat tayo ay anak ng Diyos. Pero bilang anak ng Diyos, magandang ating tingnan, yung bang ating kinikilos, yung bang ating ginagawa ay talagang kalugod-lugod sa Diyos. At yan po yung ating nakita sa ating ikalawang pagbasa. Ang sabi ng gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. At ano ang sabi ni Pedro? Ngayong kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. No? Maganda po yung sinabi ni Pedro, walang itinatangi ang Diyos. Kasi gusto natin tayo ay tinatangi, tayo ay kakaiba, tayo ay angat sa ating kapwa. Pero ang sabi ni Pedro, walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Yun daw po ang kalugod-lugod sa Diyos. Kapag tayo ay gumagawa ng matuwid sa kahit saang lugar tayo nandoon. At yan din po yung binigyang diin sa ating unang pagbasa ni Propeta Isaías. Ang sabi doon, ito ang lingkod ko na aking itataas. No, si Jesus, hindi lamang siya anak ng Diyos. Siya ay dumating bilang lingkod ng Diyos. Sabi nga natin, yung lingkod nagpakumbaba. Kasi yung lingkod na nagpakumbaba, ang siyang itinataas ng Panginoon. Kaya magandang simbolo po yan sa atin. Kung gusto nating ang Panginoon ay malugod sa atin, huwag tayong magmataas. Huwag nating ipakita na tayo ay angat at hiwalay sa ating kapwa. Kasi baka may mga pakakataon, we want to be above others. We want to be different compared to other people. Pero sa ating pong ebanghelyo, si Jesus hindi lamang nakiisa sa atin bilang mga tao. Si Jesus ay dumating din para maglingkod sa atin bilang mga tao. Pero sa ating pong unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Isaías yung katangian ng tunay na lingkod. Kasi kahit sino pwedeng magsabi na nasa kanyang espiritu ng Diyos. Kahit sino pwedeng magsabi na siya ay lingkod ng Panginoon. Pero yung pong ating unang pagbasa, nagbigay ng katangian dyan si Propeta Isaías. Sino ba talaga yung lingkod ng Diyos? Ang sabi niya, siya ang magpapairal ng katarungan. Yun ang unang katangian daw ng lingkod ng Diyos. Nagpapairal ng katarungan. Hindi tayo pwedeng maging lingkod kung tayo ang sumusuway, tayo ang bumabali, tayo ang hindi sumusunod at hindi nagtatanggol sa katarungan. Pero ang sabi diyan ni Propeta Isaías, mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Kasi pwedeng tayo ay maging lingkod, pero pakiramdam natin tayo ay superior sa ating kapwa. Kaya nga may mga pakakataon, yung ating salita, minamaliit natin ang iba. Pero hindi yan ang talagang lingkod. Yung lingkod, banaya daw ang kanyang pagsasalita at mahinahon. Hindi lang yan. Ang sabi diyan, ang marupok na tambo ay hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Magandang simbolo yun. Bakit? Kasi ito yung very sensitive. Yung tambo na marupok, hindi niya babaliin. Yung ilaw na aandap-andap na nga, ay hindi niya papatayin. Bakit? Kasi ang talagang lingkod, hindi lamang mahinahon, hindi lamang maingat, kung hindi ito ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang kapwa.
hindi siya ang nagiging dahilan para tuluyang mabali ang tambo, para tuluyang mamatay ang ilaw. Pero meron pang magandang sinabi diyan sa ating unang pagbasa. At ang sabi diyan ay, paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Kasi hindi ganoon kadali ang maging lingkod. Marami tayong pwedeng marinig sa ating kapwa na pintas habang tayo ay naglilingkod. Pero ano ang sabi ni Propeta Isaías? Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Kasi yung lakas ng loob ng isang lingkod ay hindi dahil siya'y may tiwala sa kanyang sarili. Hindi dahil alam niya na siya ay magaling. Kung hindi yung kanyang lakas ng loob saan nang gagaling? Sa Panginoon. Dahil alam niya na lahat ng kanyang ginagawa ay tanda ng kanyang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, yan ang hamon sa atin ng kapistahan ngayon. Baliwala yung tayo ay nakikiisa lamang sa ating kapwa. Ang mahalaga katulad ni Jesus sa ating pakikiisa sa bawat isa, tayo ay naglilingkod katulad niya sa ating kapwa. Pero sana tayo ay maging tunay at tapat na lingkod na binanggit sa ating unang pagbasa ni Propeta Isaías. Lahat po tayo nabinyagan nung tayo ay mga sanggol pa. Ang dami-daming taon na ang nakalipas. Pero ang tanong, hanggang ngayon ba sinasabuhay natin yung ating sinumpaan nung tayo ay nabinyagan bilang mga anak ng Diyos? Alam po niyo, merong isang santa sa St. Catherine of Siena. Ang sabi niya, be who God created you to be, and you will set the world on fire. Be who God created you to be, and you will set the world on fire. Marami raw pwedeng maayos, mabago, kung tayo lamang ay mabubuhay kung paano tayo nilikha ng Diyos. Kung lahat tayo ay anak ng Diyos, sana lahat tayo ay namumuhay bilang tunay na anak ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa araw-araw. Mga kapatid, ang hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon, huwag tayong gagawa at magsasalita ng anumang bagay na kalaunan hindi nagiging kaaya-aya sa atin, sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Para sana dumating ang panahon, katulad ng ating ebanghelyo, atin ding marinig ang tinig ng Ama na ang sasabihin sa atin, tayo ang kanyang minamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan. Meron tayong mga ginagawa minsan na kalaunan ating ikinahihiya. Kaya kailangan tulad ni Jesus, lahat ng ating kinikilos maging maayos, maging mabuti. Para kapag dumating ang panahon, marinig din natin na ang Panginoon sa atin ay nalulugod. Dalawa po ang dahilan bakit nagpapinyag si Jesus. Una, solidarity, pakikiisa sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Pangalawa, confirmation mula sa Ama. Kasi ang mahalaga kay Jesus ay yung marinig na ang Ama ay nalulugod sa Kanya. Balikan natin ang ating mga kinikilos, ang ating mga sinasabi, ang ating mga ginagawa. Ito ba talaga ay kalugod-lugod sa Diyos Ama? Amen.